Ang pag-iipon ay foundation tungo sa tagumpay. Ito ay magdadala sa iyo ng magandang buhay sa hinaharap o kinabukasan. Kung gastos ka ng gastos at palaging ganito ang takbo ng iyong buhay, malamang ikaw ay mahihirapan pagdating ng panahon. Sa pag-iipon, nagsisimula ang lahat, lalo na patungo sa direksyon ng kasaganaan. Alam ko, alam ito ng lahat. Pero bakit mahirap pa rin sa kanila ang mag-ipon? Palagi nilang tanong, paano magsimula? At madalas pa nating naririnig, kulang palagi ang kita at sakto lang pambayad ng utang at bills. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang ilang tips kung paano mag-ipon kahit ikaw ay low income. Pero bago muna ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated sa aking mga uploads. Kaya ang una, ibahin ang savings account sa income account. Kung ikaw ay nagtatrabaho, paniguradong may bangko ka kung saan pumapasok ang iyong sahod. Karamihan kasi iisa lang ang bank account nila. Combine ang kanilang ipon at sahod. Kaya nahihirapan silang mag-ipon dahil nagagalaw din nila ito. Ang mabuting epekto sa paghihiwalay ng iyong savings at income account ay alam mo kung magkano ang natirang pera sa iyong sahod. Kapag magkasama kasi ang iyong ipon at personal na pera, unconsciously akala mo marami ka pang pera na pwedeng igastos. Pero ang totoo, ipon mo pala ito. Kaya upang makaipon kahit ikaw ay low income, ay simulan mo nang mag-open ng savings account. Dapat hiwalay ang iyong ipon para malaman mo kung magkano na ang iyong naipon. Pangalawa, mag-set ng savings goal kasama ang pamilya. Dapat kasama natin ang ating pamilya sa pag-iipon upang maging aware din sila sa ating ipon goals. Minsan kasi isa din sila sa dahilan kung bakit tayo nagigipit. Maganda na kasama sila sa ating journey para matuto at mamulat ang kanilang kaisipan sa kahalagahan ng pera. Pwede din turuan mo silang magtipid at maghanap ng ekstrang pagkakitaan. Halimbawa, sa inyong bahay, turuan mo silang magtipid ng kuryente gaya ng pagpatay ng ilaw kung hindi naman kinakailangan at pag-save ng konsumo sa tubig. Ilan lang yan sa mga paraan kung paano magtipid sa loob ng bahay. Sa savings naman, bumuo kayo ng family savings account. Halimbawa, araw-araw or every week, dapat bawat isa sa inyo ay maglalagay ng pera. Minimum of 5 to 20 pesos. Siguro sa mga bata ay okay na ang 5 to 10 pesos. At sa matatanda ay pwedeng 15 to 20 pesos. Pero kung may sobra ka, ay pwede mo pang dagdagan ito. Maliit lang yan tingnan, pero kung iipunin, ay lalaki rin yan. Paliwanag mo sa kanila ang kahalagahan ng pag-iipon. Hindi lang kung paano makasurvive ngayon. Dapat kasama mo sila sa iyong savings goal at plano upang hindi ka rin mahihirapan sa pag-iipon. Ang pangatlo, kung paano makaipon kahit ikaw ay low income, ilagay ang pera sa cash flow generating assets. Ano ang ibig sabihin nito? Cash flow meaning dumadaloy. Generating assets meaning nagbibigay ng pera sa iyo. Kaya ang halimbawa nito ay gaya ng negosyo, investment, at rental properties. Kapag nilagay mo kasi ang iyong pera sa cash flow generating assets, ito ay lumalago at nagtatrabaho para sa iyo habang ikaw ay natutulog. Halimbawa, sa halip na bumili ka ng kotse na pamporma or nakaparada lang sa garahe, bilhin mo ang kotse na paupahan. Pareho silang kotse pero iba ang usage. Isa pang halimbawa, instead na ilagay mo lang ang iyong pera sa alkansya o sa regular na bangko, humanap ka ng high yield savings or digital wallet na makapagbibigay sa iyo ng malaking interest, gaya ng 2.5% up to 10% per annum. Pero kung hindi mo pa alam kung saan ilalagay, may video na pala ako na ginawa para dito. Hanapin mo na lang sa aking channel. Pang-apat,
alamin ang gastusin araw-araw. Magkano ba ang gastos mo everyday? Sa pamasahe, baon at pagkain, kailangan na aware ka sa mga gastusin para ma-estimate mo ang pera na lumalabas sa iyong bulsa. Makakatulong din ito na iset aside muna ang unnecessary expenses, gaya ng pagbili ng luho o wants. I-challenge mo ang iyong sarili na ilista ang gastusin araw-araw at balikan mo after 1 week dahil mabibigla ka sa iyong makikita kung saan napupunta ang iyong pera. Halimbawa, bigyan kita ng computation sa pagbili ng soft drinks araw-araw. Ilan kaya ang maiipon mo sa isang buwan kung itatabi mo ito? Sabihin na natin na 15 pesos ang budget mo. So, 15 times 30 equals 450 pesos per month. How much more kung isang taon pa? Kaya 450 pesos times 12 equals 5,400 pesos per year. Diyan napupunta ang iyong pera. Kung iiwasan mo ito, makakaiwas ka na sa sakit, makakatipid ka pa. Ang computation ko ay halimbawa lamang. Paano kung mas mataas pa ang iyong expenses sa unnecessary? Kaya mas makakaipon ka pa ng malaki. Kung hindi mo talaga kaya na hindi bumili ng soft drinks, itry mong baka 3 times a week ay pwede na. Hanggang sa 2 times a week na lang at naging paminsan-minsan. Unahin mong i-priority ang iyong ipon. Panglima, maging committed at disiplinado sa pag-iipon. Committed means tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari. Walang excuses na susunod naman o bukas na lang ulit. Rain or shine ay gagawa ka ng paraan upang may idagdag sa iyong ipon. Disiplinado means makokontrol mo ang iyong sarili na huwag galawin ang ipon. Yung kahit kapos ka man ay gagawa ka ng paraan upang hindi mo magalaw ang perang naipon. Dahil kung hindi ka committed at disiplinado, maging walang saysay lang ang naitabi mong pera. Sabi nga ng matatanda, ubus-ubus biyaya, bukas nakatunganga. Kaya kontrolin mo ang iyong sarili at sikapin pa na makapag-ipon at palakihin ito. Pang-anim, track your progress. Nasaan ka na ba sa iyong journey sa pag-iipon? I-evaluate mo ang iyong sarili para malaman mo kung may improvement ka ba or wala. Mahalaga na dapat alam mo para hindi ka maligaw at ma-motivate ka pang ipagpatuloy ito. Sa pag-track ng iyong progress ay malalaman mo kung nag-uusad ka ba or wala. Or baka mas lalo ka pang napapagastos. Kung hindi mo alam, mahihirapan ka nito kung nasa tamang daan ka ba o hindi. Parang Google Map lang yan. Try mong puntahan ang isang lugar nang hindi mo alam. For sure, maliligaw ka. Ganyan din sa pag-iipon. Paniguradong mapupunta ka sa ibang lugar, which is pagiging broke or walang pera. Dahil again, sa pag-track ng iyong progress, ito ang paraan upang malaman mo kung gaano ka na kalayo at paano mo pa mai-improve ang resulta ng iyong goals. Ang pangpito o huling paraan kung paano makaipon kahit ikaw ay low income, gawin ang comparison shop. Tuwing bibili ka ay hanapin mo ang mura or mababa na store. Kapag pupunta ka ng grocery, i-compare mo ang presyo ng bawat bilihan. Kahit piso ang pagitan ay makakatipid ka pa rin. Lalong-lalo na kung maramihan. Kung sa online ka naman bibili, hindi lang reviews ang tingnan mo. Tingnan mo din ang iba't ibang seller. Diba kung titingnan mo long term ay laking tipid? Kaya mahalaga ang comparison shop sa pamimili. Lalong-lalo na kung nagtitipid ka. Palaging tandaan, dapat nauubos ang pera sa kabuluhan at sa mga bagay na nagbibigay pa ulit sa iyo ng pera. Piliin mabuti ang pinagkakagastusan. Be mindful and spend wisely. Kaya bago ko tapusin ito, don't forget to like kung nagustuhan mo ang video, i-share ito para marami pa tayong matulungan katulad mo, at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.